sa pinakadulong bahagi ng Barangay Malinaw, kung saan ang lupa'y tuyot at ang hangin ay may dalang bulong ng mga punong kahoy. Naninirahan ng isang dukhang magbubukid na nagngangalang Isko. Ang kanyang munting kubo ay yari sa pinagtagpi-tagping kawayan at yero. May butas ang bubong, may lamat ang sahig, at may dingding na halos hindi na makapigil sa malamig na simoy ng gabi. Ngunit sa kabila ng lahat, ito ang tanging tahanang ipinagmamalaki ni Isko, sapagkat dito niya iniaalay ang bawat patak ng pawis para sa kanyang araw-araw na ikinabubuhay. Mag-isa lamang si Isko sa buhay. Matagal nang pumanaw ang kanyang mga magulang at ang kanyang asawa'y kinitil ng sakit. Ilang taon na ang nakalipas. Simula noon, ang bukirin na nasa gilid ng makapal na kagubatan ang nagsilbi niyang kaibigan, kausap at saksi sa kanyang mga panalangin. Tuwing madaling araw, bago pa sumilip ang araw, bitbit niya ang kanyang kalabaw at araro. Tahimik na tinatahak ang lupang tila ba ayaw nang magbunga. Ngunit kakaiba ang kagubatang katabi ng kanyang bukirin. Ayon sa matatanda sa baryo, iyon ay tirahan ng mga nilalang na hindi tao. Mga diwata, duwende, at lalo na ang mga tikbalang. Kaya't bihira ang mga ahas na magtungo roon, lalo na kapag dapit hapon. Maraming magsasaka ang nagsasabing may mga panahong nawawala sila sa gitna ng daan kahit pamilyar ang lugar. May mga hayop na bigla na lamang nagiging mailap at may mga aninong gumagalaw kahit walang ilaw ng buwan. Ngunit si Isko, dahil sa matinding kahirapan, ay walang pagpipilian kundi ang magbungkal sa lupang malapit sa kagubatan. Para sa kanya, ang takot ay mas maliit na problema kaysa gutom. Isang hapon, habang siya'y nagbubungkal ng lupa, napansin niyang tila biglang nanahimik ang paligid. Huminto ang huni ng mga ibon at maging ang kuliglig ay tila napatahimik. Ang hangin ay biglang lumamig at ang mga dahon ng punong kahoy ay dahan-dahang kumilos kahit walang malakas na ihip. May kakaiba, bulong ni Isko sa sarili habang pinupunasan ang pawis sa noo. Bigla niyang narinig ang yabag ng mga paa, malalakas, mabibigat at tila hindi pangkaraniwan. Mula sa gilid ng kagubatan, unti-unting lumitaw ang isang matangkad na nilalang. Katawan ng tao ngunit ulo ng kabayo. Ang mga matay kumikislap na tila may lihim na lungkot na ikinukubli. Nanginig ang tuhod ni Isko. Tik! Tik balang! Mahinang sambit niya. Halos mawalan ng boses. Ngunit bago pa siya makatakbo, may isa pang nilalang ang lumitaw. Isang babaeng tikbalang. May mahahabang buhok na tila sinuklay ng hangin. At mga matang hindi nananakot, kundi nagmamakaawa. Ang dalawa'y magkatabi, at sa unang pagkakataon, nakita ni Isko ang isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa mga nilalang ng alamat, takot at pag-asa. Lumuhod ang lalaking tikbalang sa harap niya. Isko, malalim at nanginginig ang tinig nito. Kami humihingi ng tulong. Napatigil ang oras sa sandaling iyon. Ang dukhang magbubukid, na sanay lamang humingi ng awa sa langit, ay ngayoy pinagsusumamo ng mga nilalang na kinatatakutan ng tao. Ako? Gulat na sagot ni Isko. Isang hamak na magsasaka? Anong maitutulong ko sa inyo? Nagkatinginan ang mag-asawang tikbalang. Sa kanilang mga matay mababakas ang bigat ng isang sumpa.
Isang lihim na magpapabago, hindi lamang sa buhay ni Isko, kundi sa buong baryo ng Malinaw. At kung tumanggi ka, malungkot na wika ng babaeng tikbalang, hindi lamang kami ang mawawala, kundi pati ang lupang iyong kinatatayuan. At sa gitna ng papalubog na araw, nagsimula ang isang kwentong hindi kailanman naisulat sa mga pahina ng kasaysayan. Kwento ng kabutihang haharap sa hiwaga at ng isang magsasakang susubukin ang kanyang tapang laban sa mundo ng mga nilalang sa dilim. Nanatiling nakaluhod ang lalaking tikbalang sa harap ni Isko. Ang malalapad nitong balikat ay bahagyang nanginginig at ang dating anyong nakakatakot ay napalitan ng anyong sugatan ng kapalaran. Sa tabi niya, mahigpit na hawak ng babaeng tikbalang ang kanyang braso. Tila ba natatakot na baka bigla silang itaboy ng magsasaka. "Tumayo po kayo!" Nanginginig ngunit magalang na sabi ni Isko. "Kung may galit man ng tao sa inyo, wala iyon sa puso ko. Pero hindi ko pa rin nauunawaan kung bakit ako ang pinili ninyo." Dahan-dahang tumayo ang lalaking tikbalang. Sa kanyang dibdib ay may malalim na pilat na tila sugat na matagal nang hindi naghihilom. Nang mapansin iyon ni Isko, bahagyang napaurong siya. "Ako si Balanghay," wika ng tikbalang. "At ito ang aking asawa na si Mayumi. Kami mga tagapangalaga ng kagubatang ito sa loob ng maraming salinlahi." "Tagapangalaga?" ulit ni Isko. Napakunot ang noo. Tumango si Mayumi at sa kanyang mga matay namuo ang luha. Isang bagay na hindi inaasahan ni Isko mula sa isang nilalang ng alamat. "May sumpa," mahinang paliwanag niya. "Isang sumpang isinumpa sa amin ng isang taong sinira ang balanse ng kalikasan. Dahil doon, unti-unting namamatay ang kagubatan. At kapag tuluyan itong nawala, kami rin ay mawawala." Napatingin si Isko sa paligid. Ang dating luntiang puno ay tila naninilaw na anyong mga dahon. Ang lupa'y nagkakabitak-bitak at ang hangin ay may dalang bigat na hindi niya napansin noon. "Pero ano ang kinalaman ko rito?" tanong niya. Lumapit si Balanghay at dahan-dahang inilapag ang kanyang malaking kamay sa lupa ng bukirin ni Isko. "Ang lupang ito," anya, "ay huling dugtong ng buhay sa kagubatan. Ikaw lamang ang patuloy na nagtatanim dito kahit sinasabi ng lahat na ito'y isinumpa. Ang iyong pawis at tiyaga ang pumipigil sa tuluyang pagkamatay ng lugar na ito." Napatigil si Isko. Hindi niya akalaing ang kanyang paghihirap ay may mas malaking saysay. "Ngunit kailangan namin ng tulong mo," dagdag ni Mayumi. "May ritual na kailangang isagawa, isang kasunduan sa pagitan ng tao at nilalang. Ikaw ang napili." "Ritual?" napalunok si Isko. "Delikado ba yon?" Nagkatinginan ang mag-asawang tikbalang bago sumagot si Balanghay. "Oo, sapagkat kung mabigo ang sumpa ay lilipat sa'yo." Parang binuhusan ng malamig na tubig ang katawan ni Isko. Nais niyang tumanggi, tumakbo at kalimutan ang lahat. Ngunit sa kanyang isipan, sumagi ang larawan ng mga batang gutom sa baryo, ang lupang hindi na magbunga at ang sarili niyang kapalaran na tila walang patutunguhan. Kung sakaling magtagumpay, tanong niya, ano ang kapalit? Ngumiti si Mayumi, isang ngiting may halong hiwaga at liwanag. "Ang lupa mo'y muling magiging masagana," sagot niya, "at ang baryo ng Malinaw ay muling magkakaroon ng biyaya." Sa sandaling iyon, may narinig silang malakas na kaluskos mula sa kailaliman ng kagubatan. Isang anino ang dumaan, mas malaki, mas madilim,
at mas mapanganib kaysa sa dalawang tikbalang nakaharap ni Isko. Hindi lang kami ang may alam sa ritual, bulong ni Balanghay. May iba pang nilalang na nais maagaw ang kapangyarihan ng lupa. Kinabahan si Isko. Ngayong huli na ba para umatras? At sa papalalim na dilim ng gabi, unti-unting nauunawaan ng isang dukhang magsasaka na ang kanyang desisyon ay magbubukas ng pinto sa mundong kailanman ay hindi niya pinangarap pasukin. Bumaba na ang gabi nang tuluyang magpasya si Isko sa kabila ng takot na bumabalot sa kanyang dibdib. Nanaig ang kanyang konsensya. Hindi niya kayang talikuran ang lupang nagbigay buhay sa kanya, ni ang mga nilalang na ngayoy umaasa sa kanyang kabutihan. Sasama ako, mariing sabi ni Isko. Pero kung anuman ang mangyari, ipangako niyo na hindi ninyo sasaktan ang sinumang tao sa baryo. Inilapag ni Balanghay ang kanang kamay sa kanyang dibdib at yumuko. Ipinapangako namin sa ngalan ng kagubatan. Ngumiti si Mayumi at marahang pumalakpak. Sa sandaling iyon, tila nagbago ang paligid. Ang mga puno ay bahagyang lumiwanag at ang mga ugat ng lupa ay kumislap na parang mga ugat ng ginto. Sumunod ka, sabi ni Mayumi. Ngunit huwag kang lilingon kahit may marinig ka. Nanginig ang balahibo ni Isko. Hindi man niya lubos na nauunawaan. Alam niyang ang bilin na iyon ay hindi basta-basta. Tahimik siyang sumunod habang tinatahak nila ang isang landas na dati wala naman doon. Isang makitid na daan sa pagitan ng mga punong balete na tila nagbubukas lamang para sa kanila. Habang sila'y naglalakad, nakarinig si Isko ng mga tinig, pamilyar, malungkot at nakakatukso. Isko, tulungan mo ako. Napahinto siya. Ang tinig ay kahawig ng kanyang yumaong asawa. Bumigat ang kanyang dibdib at halos lumingon na siya. Isko, mariing sigaw ni Balanghay. Huwag! Pinikit ni Isko ang kanyang mga mata at nagdasal. Patawad, bulong niya. Pero kailangan kong magpatuloy. Nang muling tumahimik ang paligid, nagpatuloy sila hanggang marating ang isang malawak na clearing. Sa gitna nito ay may isang malaking bato na hugis kabayo. Napapalibutan ng mga kandilang, tila kusang nag-aapoy. Ito ang dambana ng unang tipan, paliwanag ni Mayumi. Dito nagsimula ang kasunduan ng tao at tikbalang. Lumapit si Isko sa dambana. Ramdam niya ang init ng bato at ang pintig nito na tila may sariling buhay. Ngunit bago pa man sila makapagsimula, biglang lumakas ang hangin. Ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay at isang nakakatindig balahibong halakhak ang umalingaw-ngaw. Masyado kayong huli, wika ng isang tinig mula sa dilim. Mula sa mga anino ay lumitaw ang isang nilalang na mas matangkad at mas mabangis. Ang kanyang mga matay nagliliyab sa galit. Si Lagim, bulong ni Balanghay, ang tikbalang na tinalikuran ang kanyang tungkulin. Napaatras si Isko. Ngayon niya, lubos na naunawaan. Hindi lamang sumpa ang kanilang kahaharapin, kundi isang nilalang na handang wasakin ang lahat para sa sariling kapangyarihan. At ang magsasaka, panunuyan ni Lagim, sabay turo kay Isko, ay magiging susi sa aking kalayaan. Sa gitna ng nagdidilim na kagubatan, nagbanggaan ang mga tadhana, at ang landas na tinahak ni Isko ay tuluyan ng nagsara sa likuran niya. Humakbang palapit si Lagim, at sa bawat hakbang niya ay tila nanginginig ang lupa. Ang dating dambana ay nabalot ng dilim, at ang hangin ay may dalang amoy ng pagkabulok at galit. Si Isko ay napaatras, ngunit naramdaman niya ang kamay ni Mayumi sa kanyang likod. Mainit at matatag.
Huwag kang matakot, bulong ni Mayumi. Hindi ka nag-iisa. Ngumisi si Lagim. Talaga, isang hamak na magsasaka laban sa sumpa ng kagubatan? Tumingin siya kay Balanghay. At ikaw kapatid, pinili mo ang tao kaysa sa ating lahi. Sumagot si Balanghay nang may bigat sa tinig. Pinili ko ang balanse. Ikaw ang sumira nito. Sa isang iglap, pumailan lang si Lagim at humampas ng malakas sa lupa. Bumuka ang sahig ng clearing at isang hukay ang bumungad, malalim at walang nakikitang ilalim. Isko, sigaw ni Lagim, kung talagang dalisay ang iyong loob, tumalon ka riyan at kunin ang binhi ng tipan. Nanlaki ang mga mata ni Isko. Paano kung mamatay ako? Kung ganyan kahina ang iyong paniniwala, malamig na sagot ni Lagim. Wala kang silbi. Tahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila naghihintay ng kanyang sagot. Sa kanyang dibdib, nagbanggaan ang takot at pananampalataya. Naalala niya ang kanyang magulang, ang kanyang asawa, at ang lupang pilit niyang binubuhay. Kung ito ang kapalit ng kinabukasan, wika ni Isko, handa akong sumugal. Bago pa man makapigil sina Balanghay at Mayumi, tumalon si Isko sa hukay. Sa halip na bagsak na kamatayan, siya ay napunta sa isang lupang balot ng liwanag. Doon, nakita niya ang mga anino ng mga magsasakang nauna sa kanya, mga taong nag-alay ng sarili para sa lupa at kalikasan. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Isko, anya, ang tunay na lakas ay hindi sa tapang ng katawan, kundi sa tibay ng puso. Iniabot nito ang isang maliit na binhi na kumikislap na parang bituin. Ito ang binhi ng tipan. Ingatan mo. Sa isang iglap, bumalik si Isko sa ibabaw ng lupa. Hawak ang binhi. Napaurong si Lagim at sa unang pagkakataon, bakas sa kanyang mukha ang takot. Hindi maaari, sigaw niya. Ngunit ang pagsubok ay hindi pa tapos, sapagkat ang binhi ay humihingi ng huling patunay, isang sakripisyo na magpapasya sa kapalaran ng tao at tikbalang. Tahimik na nakatayo si Isko sa gitna ng dambana, hawak ang binhi ng tipan. Ang munting butil ay kumikislap sa kanyang palad, tila may sariling tibok, kasabay ng pintig ng kanyang puso. Ang paligid ay muling nabalot ng liwanag, ngunit sa ilalim nito'y may banta ng kapahamakan. Hindi pa tapos, mariing wika ni Balanghay. Ang binhi ay dapat alayan. Ano ang iaalay? Tanong ni Isko, bagamat may hinala na siya. Tumitig si Mayumi sa kanya, at ang kanyang mga matay puno ng lungkot. Dugo ng tao na kusang ibibigay, at lupang minahal. Napatingin si Isko sa kanyang mga kamay. Mga kamay na sanay sa araro at palay. May kalyo at sugat na patunay ng maraming taong paghihirap. Wala na ba siyang ibang maiaalay, kundi ang sarili? Kung tatanggi ka, muling singit ni Lagim, mananatili ang sumpa. Ngunit kung ibibigay mo ang dugo mo, magiging sa amin ang kapangyarihan ng binhi. Ngumiti si Isko ng mapait. Hindi ako tumalon sa hukay para ibenta ang kaluluwa ko. Dahan-dahan niyang kinuha ang itak na lagi niyang dala sa bukid. Walang pag-aalinlangan. Pinilas niya ang kanyang palad. Tumulo ang dugo sa lupa, mainit, buhay, at kusang loob. Biglang umalingaw-ngaw ang lupa. Ang dugo ni Isko ay humalo sa alabok, at mula roon ay umusbong ang isang munting usbong na may liwanag na tila sikat ng araw. Ngayon ang lupa, sabi ni Balanghay. Lumuhod si Isko at kumuha ng dakok ng lupa mula sa kanyang bukirin. Ang lupang pinagtiisan niya
ang lupang saksi sa kanyang luha at pawis. Inilapag niya ito sa paanan ng usbong. Sa sandaling iyon, isang sigaw ang umalingaw-ngaw, sigaw ng galit at pagkatalo. "Hindi!" sigaw ni Lagim habang ang kanyang katawan ay tila tinutunaw ng liwanag. "Hindi ito ang napagkasunduan! Ang tipan ay para sa balanse," sagot ni Mayumi. "Hindi para sa kasakiman." Unti-unting naglaho si Lagim sa alikabok at anino, ngunit ang kanyang huling tingin ay puno ng pangako ng paghihiganti. Nang tuluyang tumahimik ang paligid, ang usbong ay naging isang maliit na puno, malusog at luntian, kahit sa gitna ng gabi. Ngunit si Isko ay napaluhod, nanghihina. Ang dugo at lakas na inialay niya ay may kapalit, isang presyong hindi pa niya lubos na nauunawaan. At ito pa lamang ang simula, mahinang wika ni Balanghay. Nagising si Isko sa malamig na dampi ng hamog. Hindi niya agad matukoy kung umaga na o gabi pa, sapagkat ang liwanag sa paligid ay tila hindi galing sa araw ni sa buwan. Nakahiga siya sa paanan ng bagong usbong na puno, ang punong isinilang mula sa kanyang dugo at lupa. Piliting bumangon si Isko, ngunit nanghina ang kanyang mga tuhod. Pakiramdam niya ay may bahagi ng kanyang lakas ang naiwan sa ugat ng puno. "Isko," mahinang tawag ni Mayumi habang inalalayan siya. "Huwag kang magmadali. May kapalit ang biyayang ipinagkaloob mo." "Anong kapalit?" paos niyang tanong. Lumapit si Balanghay at tumingala sa puno. "Mula ngayon, bahagi ka na ng tipan. Hanggat nabubuhay ang punong iyan, ang lakas mo'y nakaugnay sa lupa." Napalunok si Isko. Ibig sabihin, kapag nasaktan ang lupa, masasaktan ka rin, dugtong ni Mayumi. Sa sandaling iyon, narinig nila ang pagtilaok ng manok sa malayo, hudyat ng pagsikat ng araw. Unti-unting naglaho ang kakaibang liwanag at bumalik ang anyo ng karaniwang kagubatan. Ang dambanay tila isa na lamang ulit lumang bato at ang landas na kanilang dinaanan ay nagmistulang masukal na damuhan. "Babalik ka na sa baryo," sabi ni Balanghay. "Ngunit mag-iingat ka. May mga tao na makakaramdam ng pagbabago." At tama nga sila. Pagdating ni Isko sa kanyang bukirin, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang lupang dati tuyot ay nabalot ng luntiang damo. Ang mga pananim na halos patay na kahapon ay ngayoy tuwid at masigla. Maging ang hangin ay tila may dalang bango ng sariwang ani. Ngunit kasabay ng biyaya ay ang bulungan ng mga tao. "May sumpa ang bukid ni Isko," sabi ng ilan. "Hindi normal ang bilis ng paglago," hinala ng iba. Isang hapon, dumating ang pinuno ng baryo kasama ang ilang kalalakihan. "Isko," mariing wika ng kapitan, "ipapaliwanag mo sa amin kung paano biglang naging masagana ang lupa mo." Napayuko si Isko. Alam niyang hindi niya maaaring sabihin ang buong katotohanan. Ngunit alam din niyang ang lihim ay may sariling bigat. At sa bawat tanong ng tao, tila may bahaging kumikirot sa kanyang dibdib, parang paalala ng kanyang naging kasunduan. Sa malayo, sa gilid ng kagubatan, may mga matang nagmamasid. At sa dilim, isang pangakong muling bumubuo ng anyo. Ang sumpa ay maaaring napigilan, ngunit ang panganib ay hindi pa tuluyang nawawala. Lumipas ang mga araw at lalong naging masagana ang bukirin ni Isko. Ang palay ay namunga ng higit sa inaasahan. Ang gulay ay tila hindi nauubos at ang lupa'y nananatiling basa kahit walang ulan. Dahil dito,
unti-unting nagbago ang pagtingin ng mga tao sa kanya. Mula sa awa, naging paghanga. Mula sa paghanga, naging inggit. Hindi makatarungan, bulong ng ilan sa baryo. May tinatago siya, sabi ng iba. Isang gabi, habang nagpapahinga si Isko sa kanyang kubo, bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa dibdib. Parang may humihila sa kanyang puso pababa sa lupa. Napaluhod siya at halos mawalan ng malay. Sa kanyang paningin, lumitaw si Mayumi. Isko, mariing wika nito. May nasasaktan sa lupa. Kinabukasan, natuklasan ni Isko na may mga yapak sa kanyang bukirin, mga bakas ng paa at bakod na pilit winasak. May mga punlaring binunot at ang maliit na puno ng tipan ay bahagyang napinsala ang mga ugat. Mga tao, bulong niya, nanginginig sa galit at sakit. Sa sandaling iyon, dumating si Balanghay mula sa kagubatan. Kapag tuluyang nasira ang puno, babala nito, hindi lamang ikaw ang mamamatay, muling babalik ang sumpa. Bago pa makapag-isip si Isko, dumating ang kapitan at ilang kalalakihan. Isko, mariing wika ng kapitan, kailangan naming kunin ang lupang ito para sa kapakanan ng lahat. Hindi ninyo naiintindihan, pagsusumamo ni Isko. Kapag sinira ninyo ang lupang ito, manahimik ka, sigaw ng isa. Kung ayaw mong mapahamak, sumunod ka. Sa gitna ng kaguluhan, biglang dumilim ang langit. Umihip ang malakas na hangin. At mula sa kagubatan ay narinig ang galit na halakhak. Ako'y nagbalik, wika ng isang tinig. Mula sa mga anino ay muling lumitaw si Lagim, mas malakas at mas galit. Salamat sa inyo mga tao, panunuya niya. Ang inyong inggit ang nagbigay buhay sa akin. Napatras ang mga tao sa takot. At si Isko, sa gitna ng kaguluhan, ay napilitang pumili, iligtas ang sarili, o ipaglaban ang lupa at ang tipang kanyang pinanghawakan. Nagkagulo ang mga tao sa baryo. Ang ilan ay napasigaw, ang iba'y nagsitakbuhan, at ang matatapang na kanina'y nag-aaklas laban kay Isko, ay ngayoy nanginginig sa harap ng nilalang na muling bumangon mula sa dilim. Lumutang si Lagim sa ibabaw ng lupa. Ang kanyang katawan ay tila hinubog mula sa usok at galit. Ang kanyang mga mata'y nagniningas habang nakatitig kay Isko. Ito na ang pagkakataon mo, panunukso niya. Ibigay mo sa akin ang puno ng tipan at ililigtas ko ang baryong ito. Tatanggalin ko ang sumpa sa paraang gusto ninyo. Napatingin ang kapitan kay Isko. Kung totoo ang sinasabi niya, gawin mo! Utos nito, may halong takot at desperasyon. Ramdam ni Isko ang matinding sakit sa dibdib. Ang bawat salitang binibitawan ng mga tao ay parang patalim na tumatamtam sa kanyang puso. Ang mga taong nais niyang tulungan ay sila ring handang magsakripisyo sa kanya. Sa likod niya, tahimik na lumitaw sina Balanghay at Mayumi. Huwag kang padadala, babala ni Balanghay. Ang pangako ni Lagim ay hungkag. Ngunit lumapit si Mayumi at marang hinawakan ang kamay ni Isko. Ano man ang piliin mo, igagalang namin. Tumulo ang luha ni Isko. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang bigat ng pagiging tagapamagitan ng tao at nilalang ay higit pa sa kayang buhatin ng isang simpleng magsasaka. Kung ibibigay ko ang puno, tanong niya kay Lagim, ano ang kapalit? Ngumiti ang tikbalang. Kalayaan mo, mabubuhay ka bilang tao, walang sakit. Kinamse, walang sumpa. Napatingin si Isko sa maliit na puno. Ramdam niya ang mahinang pintig nito, parang batang humihingi ng proteksyon. Buong buhay ko, maranyang wika,
Naging madali para sa mundo na tapakan ng mahihina. Ngunit kung ito ang paraan para manatiling malaya ang lupa, hindi ako papayag. Humakbang siya palapit sa puno at niyakap ito. Kahit na lalo pang sumakit ang kanyang dibdib. Pinipili ko ang lupa, sigaw ni Isko. Pinipili ko ang balanse. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw ng galit mula kay Lagim. Ang langit ay kumulog at ang lupa'y yumanig. At sa pagpiling iyan, sigaw ng tikbalang, isinasakripisyo mo ang sarili mo. Kung iyon ang kailangan, sagot ni Isko, handa ako. Sa sandaling iyon, nagsimulang magliwanag ang puno ng tipan, mas maliwanag kaysa dati. At sa liwanag na iyon nagsimulang magbago ang kapalaran ng lahat. Sumabog ang liwanag mula sa puno ng tipan, na parang araw na isinilang sa gitna ng bukirin. Napaatras ang mga tao, napapikit at napasigaw, habang ang hangin ay umiikot na, tila bagyong may sariling kalooban. Ang mga dahon ng puno ay kumislap na parang mga salamin ng alaala. Ipinakita sa bawat isa ang kanilang mga nagawang kasalanan sa lupa. Napaluhod ang kapitan ng baryo. Patawad, umiiyak niyang sambit. Hindi namin naunawaan. Si Lagim ay napasigaw sa galit at sakit. Ang kanyang anyo ay nagsimulang magbitak. Tila putik na natutuyo sa ilalim ng matinding init. Hindi ako matatalo ng isang magsasaka, sigaw niya. Humakbang pasulong si Balanghay. Ang kanyang tinig ay parang kulog. Hindi ka tinatalo ng magsasaka. Tinatalo ka ng kabutihang isinuko mo noon. Kasabay nito, itinaas ni Mayumi ang kanyang mga kamay. Ang mga ugat ng lupa ay umangat at gumapos sa mga paa ni Lagim. Sa bawat sigaw ng tikbalang, humihina ang dilim na bumabalot sa kanya. Ngunit si Isko ay unti-unting nanghihina. Ang liwanag ng puno ay humihigop ng kanyang lakas. Ang kanyang mga matay nagsimulang lumabo at ang mundo'y tila nagiging tahimik. Isko! Sigaw ni Mayumi, lumuluha. Tama na! Ngumiti si Isko kahit hirap na hirap. Kung kailangan ng lupa ng kapalit, ibinibigay ko na. Sa huling sigaw ni Lagim, tuluyan siyang gumuho. Naging alikabok na tinangay ng hangin, kasabay ng mga aninong matagal nang sumira sa balanse. Biglang tumahimik ang paligid. Ang liwanag ay humupa at ang puno ng tipan ay nanatiling nakatayo, mas malaki, mas matibay at mas buhay. Ngunit si Isko ay bumagsak sa lupa, walang malay. Nagsimulang umiyak ang mga tao. Sa gitna ng katahimikan, lumuhod sina Balanghay at Mayumi sa tabi ni Isko. Hindi pa tapos ang kanyang kwento, mariing wika ni Balanghay. Ngunit ang kapalaran niya ay kailangang pagpasiyahan. Ang bukang liwayway ay sumilip, dala ang huling kabanata ng pagsubok. At ang tanong kung ang sakripisyo ni Isko ay may balik pa bang buhay. Sumikat ang araw sa barangay Malinaw na tila unang umaga ng mundo. Ang hangin ay sariwa, ang mga ibon ay muling umawit, at ang kagubatan ay huminga ng malalim. Parang nilalang na matagal na nabilanggo at ngayoy nakalaya. Sa ilalim ng puno ng tipan, nakahimlay si Isko. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit wala pa ring galaw ang kanyang katawan. Nakapalibot sa kanya ang mga tao ng baryo, mga lalaking minsang nagbanta, mga babaeng minsang nagduda, at mga batang minsang nagutom. Kung maaari lang naming ibalik, hikbi ng kapitan, ang aming pagkakamali. Lumapit si Mayumi
at marahang inilapag ang kanyang kamay sa dibdib ni Isko. Ang kanyang mga matay puno ng lungkot at pag-asa. May isang paraan, wika niya, ngunit may kapalit. Tumango si Balanghay. Si Isko ay naging tulay ng tao at lupa. Kung ibabalik siya bilang ganap na tao, mawawala ang ugnayan ng tipan. Ngunit kung mananatili siyang bahagi ng lupa, dugtong ni Mayumi, hindi na siya mabubuhay gaya ng dati. Tahimik ang lahat. Ang hangin ay tila naghihintay ng pasya. Sa gitna ng katahimikan, biglang gumalaw ang daliri ni Isko. Bahagya siyang dumilat at marahang nagsalita. Hindi ko pinagsisihan, paos niyang wika. Kung may pagpipilian, piliin ninyo ang lupa. Tumulo ang luha ng mga tao. Sa unang pagkakataon, tunay nilang naunawaan ang bigat ng kanyang sakripisyo. Lumuhod ang kapitan. Isinusuko namin ang aming kasakiman. Ipinapangako naming aalagaan ang lupa. Sa sandaling iyon, ang puno ng tipan ay muling nagliwanag, banayad, hindi mapanakit. Mula sa mga ugat nito, umagos ang liwanag patungo kay Isko. Ang kanyang katawan ay unti-unting naging liwanag, hanggang sa tuluyan siyang maglaho, parang hamog na tinangay ng araw. Ngunit sa lugar na kanyang kinaroroonan, may tumubong bagong punla, mas maliit, mas payak, ngunit puno ng buhay. Hindi siya nawala, wika ni Balanghay. Siya ay naging binhi. Lumipas ang mga taon. Ang barangay Malinaw ay naging sagana, hindi dahil sa hiwaga, kundi dahil sa paggalang sa lupa. Ang puno ng tipan ay naging banal na lugar, hindi sinasamba, kundi inaalagaan. At tuwing may magsasakang nawawalan ng pag-asa, sinasabi ng matatanda, "Makinig ka sa hangin, doon mo maririnig ang tinig ni Isko, ang magsasakang piniling maging lupa upang ang lahat ay mabuhay." Sa gilid ng kagubatan, tahimik na nagbantay sina Balanghay at Mayumi. May ngiting payapa sa kanilang mga mukha. At sa pagitan ng tao at kalikasan, muling naibalik ang balanse. Hindi nagtapos ang kwento ni Isko sa kanyang pagkawala. Tuwing sasapit ang tag-ani sa barangay Malinaw, may kakaibang himala na napapansin ang mga magsasaka. Ang palay ay mas mabigat ang uhay, ang bunga ay mas matamis, at ang lupa, kahit paulit-ulit bungkalin, ay hindi napapagod. Ngunit higit sa lahat, nagbago ang puso ng mga tao. Ang dating inggit ay napalitan ng pagtutulungan. Ang dating kasakiman ay napalitan ng paggalang. At ang dating takot sa kagubatan ay napalitan ng pag-unawa. Sa ilalim ng puno ng tipan, itinayo ng mga tao ang isang munting kubo. Hindi bilang dambana, kundi bilang paalala. Paalala na minsan, may isang dukhang magsasaka na walang ibang yaman, kundi busilak na puso, ngunit naging sandigan ng buong baryo. Kapag may batang naglalaro roon at biglang humangin ng banayad, maririnig ang matatanda na nagsasabi, "Yan si Isko, binabantayan pa rin tayo." At sa gilid ng kagubatan, kung saan nagsisimula ang liwanag at nagtatapos ang dilim, tahimik na naglalakad sina Balanghay at Mayumi. Hindi na sila kinatatakutan, sapagkat ang tao at nilalang ay natutong mamuhay ng may hangganan at paggalang. Natupad ang tipan, wika ni Mayumi, nakangiti. Oo, tugon ni Balanghay, dahil may isang taong piniling magmahal kaysa mabuhay para lamang sa sarili. Mula noon,
Ipinasa ng mga magulang sa kanilang mga anak ang kwento ni Isko, hindi bilang alamat ng hiwaga, kundi bilang aral ng buhay, na ang lupa ay hindi pag-aari ng tao, kundi hiniram lamang sa mga susunod na salinlahi. At ang tunay na kabayanihan ay hindi nasusukat sa lakas, kundi sa handang isakripisyo para sa kapakanan ng lahat. At sa bawat pagtubo ng bagong binhi, sa bawat patak ng pawis ng magsasaka, at sa bawat hanging dumaraan, sa bukirin na bubuhay muli, ang alaala ni Isko. Hindi bilang anino, hindi bilang alamat, kundi bilang pag-asa, wakas,